Katoro, nandito naman po tayo sa bukid. Bumisita po tayo sa ating mga ilang alagang baka. Ito po yung sa video ko dati, yung nakaraan na nakaraan taon na yung paa ay nasa gasaan ng mga sasakyan. Ayun po siya, mabuti na po siya, maayos na po at malaking baka na. Ayan. Kahit pa paano ay nakaligtas siya. Ito po nung nasa gasaan ng sasakyan yung paa ay siguro mga 8 months. So ito ngayon po ay 1 taon na mahigit. Ito na po yun, oh. Dahil po sa tiyaga natin ay muling tinubuan na siya ng kuko. Tinitsagan lang po nating gamutin yung kanyang paa. Ito na po siya, mga kaibigan. Grabe po yung tinaas na ng damo dito. Ayan po, napabayaan na po itong pastulan dito ng baka. Ito po ating mga pinupuntahan baka. Ito po yung baka na mga nakatali natin. O yung karamihan po ay nakawala. At hindi po kaya lahat alamin. Hindi kaya lahat ilipat kapag itatali lahat. O yung iba pong medyo pasaway ay nakatali. Yung mababait naman nakawala po yan. Siya, paikot-ikot sa tali, iikot sa ere kapag tumatakbo. Kaya po tinali natin. Simple lang po yung provide sa baka, huwag yung sasaktan yung mga baka. Kung maaari po ay hayaan siya na kayo makita pag ay naamoy po niya at nasanay na mabaitin po yung baka. Sa baka ayaw pa halos magpangamot sa katawan, ulo pa lang, pero masasanay din yan, makikiliti pa yan ganyan lang po mga katoro, mga kaibigan, yung pagpapamo ng baka. Huwag nyo silang sasaktan at tatandaan po kayo yan pag sinaktan nyo. Ganyan lang po pagpapamo sa baka. Haplusin po niya yung ulo. Ayan. Ganyan po niya yung ulo. May liig. Sa bandang huli po yan. Kung saan ang laging lalapit. Ayan o.
tingnan po natin yung anak ng baka nung sa bayaw ko. Sa bayaw ko po itong baka mga kaibigan. Ito po yung maliit na baka pa. Matagal po itong nagbuntis, siguro mahigit na kulang na 4 na taon itong baka na to. Yan yung anak ko. Ito yung anak niya. Ayan, babago pa lang. Cute na baka. Ayun po yung nanay niya. 4 na taon po ito, halos na hindi na anak. Ngayon lang nagbuntis. Akala nga namin hindi na mga nagbubuntis, yung pala itong mga ganitong 4 years old na baka ay mas magandang magbuntis dahil singkat na yung pagkananay niya. Ayan o, laki ng dede niya, laki ng gatas, laki ng dede o. Laki po yung dede niya. Woo! Woo! Cute tong baka maliit. Puntahan po natin dito yung baka natin. Dami naman damo dito, kaso lang ang baka maano sa ano sa tubig. Ayaw nila tumapak. Ayun po yun. Kita po nyo yung baka. Gusto niya ay sa walang tubig. Kung dinadaan natin, medyo basa. Ayan. Medyo basa po yan. Kaya po sila laging gusto nila nandito sa ahon. Katulad dito may mga purol. Ayan. Sa taas na dyan po sila pupunta. So yung pinakamagaling kong baka na ulit simula, ito yung pinag-umpisahan ko na baka. Buntis na naman. Ito naman sa mga kaibigan. Pagkaling na baka nito. Ayan dyan. Alamang lalaki na naman yung iaanak ko ito. Ang baka po yan, pag sobrang laki ng dyan, kalimitan lalaki yung inianak. Medyo matagal na rin po akong nagbabaka. O, alam mo na din po kung babae o lalaki yung iaanak. Kapag lalaki, mga 6 months pa lang yun dyan, sobrang laki na. Ito, napakagaling itong mga anak. Pag kapanganak nito ng isang buwan, naglalandi na ulit po ito. Napakagaling ito. So maswerte kayo pag kayo nakakuha ng ganitong baka. Ito'y tanda-tanda ko lagi, kada mga anak isang buwan pa lang naglalandi na, kaya mapakarami na po inanak nito. Pasyam na po yung inaanak itong aking inahin na to. Nandun yung isang baka. Ililipat ko muna to. Tingnan po yung mga katoro yung tiyan ng baka nito. Baka laki.
siguro by November, ganyan, December, anak tong baka na to. Ayan. Ang laki po ng tiyan, oh. Ganyan po siya pag nagbubuntis. Ang laki ng tiyan. Tahan po natin yung isang baka ko dito. Ito naman yung baka ko na kung tawagin ko si Payat. Ito, buntis na din ito eh. Ito yung may anak doon sa maganda kong turete, napapalit kay Turong Gala. Ito po, ayan. O, buntis na din po yan. Napakalaking inahin. Kompleto din siya. Haba ng buntot, mahaba yung katawan. So, hindi naman sasabing pangit, hindi masasabing sobrang ganda. Tama lang. Ito po yung gatas niya. Kaya po yung kanyang anak ay napakalusog. Ang anak po nito ay bali pag nanganak ay bali patatlo na. So, dalawa na po pala yung anak nito. Ay, hindi pala, patatlo na. Oo nga, tatlo na yung anak. Ayan, napakabata pa pong inahin. Napagaya ito dun sa kanyang nanay. Palahi po ito nung aking pinakamatandang baka. Isang buwan pa lang naglalandi na rin ito. Ayan po. Lilipat na po natin. Ito po mga kaibigan ng pag ganito po yung pag-alaga ng baka. Pag-alaga po ng baka ay napakasimple lang. So kung nakatali, ililipat mo lang doon sa mga damo na akala mo na hindi pa napapagtalian ng iyong mga dating pinagtalian na. Ganyan lang po kadali ang pag-aalaga ng baka. Hindi po masyadong hassle sa oras to, kasi pag nailipat mo, ito mo hapon mo na tanggalin. So, pagkahapon naman, painumin mo lang. Pag mayroon namang mga tubig sa gilid, ang kanyang mga pinagtalian, hindi mo na dapat ilipat pa, kinabukasan na. Ganyan po ang kasimple ang pag-aalaga ng baka, mga kaibigan. Dun po sa mga mag-aalaga ng baka, napakasimple lang po, huwag po kayong mag-alala. At ang baka po naman ay hindi masilan. Basta't po may damo dyan na makakain, kakain po yan. Ganyan lang po ang pag-aalaga ng baka. Ito ay savings na mas malaki ang tubo kumpara mo kung ikaw ay magbabangko ng pera. Ay dito ko na sa baka, at siguradong taon-taon tutubo yung pera mo ng pagkapanganak pa lang. After 8 months pwede mo nang mabenta, nasa 30,000 na yung magiging tubo mo dun sa iyong pera. Samantalang kung kayo magbabangko mga kaibigan, wala, hindi mo maaabot yung ganun kalaking halaga. At ito po ay kung kayo matyaga at hindi kayo mabilis magbenta,
mabilis po itong padamihin, lalo na kung magiging anak ng inyong baka ay puro babae. Hindi nyo po namamalayan, dumadami na pala yung mga alagang baka. Maganda po ito sa mga gustong mag-alaga. Hanggang ngayon po pa lang ay umpisa nyo na, para po pagdating ng araw na kayo ay may mga pangangailangan, hindi niyo po kailangan ng hindi na po kayo mamumroblema. Tumawag lang kayo ng mamimili. Pag kayo nagkasundo, pera na ito. Ganun po yung maganda yung pag-alaga ng baka. Konting tiyaga lang, kaunting bigay ng oras. Hindi naman maagawin ng oras dito ng agaw na agaw. Ito ay sa umaga lang, saka sa hapon. Kung may trabaho ka, agahan mo ang gising sa umaga, alas 6 pa lang, ilipat mo na yung mga baka mo, tingnan mo kung mga nakawala. Paglabas mo naman, halimbawa 8 to 5 ka, 8 to 4, paglabas mo nun, saka mo puntahan yung alagang baka. Siguraduhin lang po nyo na yung pagtatalian nyo ay hindi mapupulupot yung inyong baka na pwedeng madisgrasya doon po sa maluwag. Ayan. Dito po tayo sa natin alaga dito. Simple lang po yung aking ginagawa dito. Kapag wala naman ako, ito yung anak ko po yung pumupunta. Minsan yung aking kasama dito ang nag-aayos ng mga baka. Katulad po nito mga kaibigan, so mapapansin po nyo yung tubig dito. Ayan, hindi mo na kailangan painumin pa. Dito pa lang iinom na yung baka mo. Tubig na yan. Tulad yan, uminom na yan. Ganyan lang po katali yung pag-aalaga ng baka. Ito po, tingnan po ninyo yung katawan nito. Napakagaling na baka nito. May anak ito pero tingnan ninyo yung katawan. Palibhasa, yung lahi ng aking baka matatakaw. Bilog na bilog po yan, parang dumalaga, pero yung pong anak nito mga kaibigan ano na, dalawa na. Ito ay kung buntis, malamang buntis na din, nagagawa ng pagana yung kanyang mga litid, magpapangatlong anak na ito. Ito po nung maliit ay nadali ng sasakyan. Napabayaan po namin kasi po ito ay nakawala. Umuwi po ito na hindi makalakad. So pinagtiyagaan ko din lang pong alagaan hanggang sa gumaling. Ito po, bali tatlo na yung magiging anak na. Isang babae, lalaki. Ayan po, napakabait po ng baka na ito. Pag ito po ay nakakawala, dito lang to, hindi po umaalis. Dito na po tayo katoro sa ang tawagin natin ay si Wild. Ito po yung wild ko na baka dati na ngayon ay grabe na yung bait. Napakabait na po nito. Yung pong pagpapabait sa bahay, napakasimple lang. Huwag mo sasaktan, amutan mo lang, kang kikilos ng medyo pabigla. Kailangan dahan-dahan ka lang lumapit sa kanya. Ito po si White. Ito po yung baka ko na mukhang magiging kamukha ng kanyang nanay. Ito po yung anak ng matandang nanay.
Napakaganda pong baka nito. Hindi pa po ito nanganganak. Lumalaga pa. Pero alam ko po ito ay parang buntis na kasi yung kanyang ano sa tiyan ay parang namamagana yung kanyang mga litid sa tiyan. Kaya po ito ay may laman na. O sana po ay may laman na to. Dahil hindi na po natin ito nakikita na minsan ito ay tinabihan ng aking torong malaki. Eh hindi ko na malayan kung nakasampa ba yung toro o hindi. Ililipat na po natin to. Nahanap po natin ng medyo maganda-ganda yung damo para po mabusog. Medyo kailangan po niyang tumaba ng konti pero hindi po naman siya payat, tama-tama lang po para po siya ay magbuntis. Mga ganito pong katawan, ito po yung kagandahan na maglandi at siguradong diretso kaagad yung kanyang pagbubuntis. Dito po tayo mga katoro sa ating toro. Ito po yung anak ng pinakamatanda kong inahin, mga kaibigan. Oo, hindi ko pa po ito pinipids at ito ay pag mga malapit na po itong halimbawa dispatcha, so saka po ito ipipids. Ayan. Ito po yung anak ng aking toro na yung aking inahin na matanda na. Ito po yung ating isang si turong gala. Ayan. Ito yung breed na natin. Kaya po kami nakabili ng isa sa Batangas na lalaki. So, hindi po pwede itong sumampa doon sa kanyang mga kapatid. So, papasok lang po yung kanyang lahi. Tingnan po nyo yung paa kung ano kalalaki. Tingnan po nyo yung paa. Parang kalabaw paa. Tingnan yung paa. Paso niya, ang laki na. O, hindi pa po nangangalahati yung singkat ng paso niya, mga kaibigan. Pagpili yung baka, bilis ang paglahat sa tao. Ito ay mga pinatilyo. Pabilis silang lumaki. Tinga nito malaki. Mabait na baka to. Sa susunod na taon marami itong palahi dito sa mga nakawala akong baka. Kaya mga kaibigan, ililipat na natin ito. Tirik na rin yung araw. Ito kagandahan sa pag-aalaga ng baka, mga kaibigan. Hindi mo na kailangan mag-jogging, hindi mo na kailangan mag-exercise para mapawisan. Dito pa lang po sa pag-aala sa baka sa umaga, so tagaktak na yung pawis niyo. Kaya ganyan din po yung kagandahan sa pag-aalaga ng baka. Ililipat na po natin ito. Mamaya pong pahapon ay gagalaan natin yung mga nakawalang baka. Ako sa pagdadala mamayang hapon sa akin mga alagang baka. O yan mga katoro, nalipat na natin yung
aking toro dito sa medyo sa likod ng building na to. Ayan. So dito po ay maraming medyo madamo na ano, kakaiba. Yun po yung gusto nila ay matatala sa damo. So po mga katulad ng ganitong damo. Ayan. Yun ang gusto nila. So mabilis pati po makapagpataba sa baka yan. Kaya dito ko po siya tinatali. So ang balik ko po dito nito ay hapon na mga kaibigan. Ganyan lang po kasimple mga kaibigan, mga toro. Kung gusto niyo po mag-alaga ng baka, ganyan lang po yung pag-aalaga at paglilipat ng baka. Yan po mga kaibigan, pawisan-pawisan na tayo. Hindi na po natin kailangang mag-exercise, mag-jogging upang tayo ay mapawisan. So dito lang po sa mga ilang pirasong alagang baka natin ay tayo po ay pawisan-pawisan na. Ayan po yung damit natin, oh, basang-basa na. So yan po yung kagandahan pag ay may alagang baka. So kumikita na kayo, nakakapag-exercise pa, pang-araw-araw, libre na yung pagja-jogging, pag-exercise, so kumikita pa. So ganyan po kaganda yung kayo may inaalagang baka. Ayan. So bago po kayo pumunta sa inyong halimbawa ay gagawin o sa trabaho, tapos na po kayo dito, nakapag-exercise na, sabay pagbalik sa bahay, sabay ligo. So ayan, magiging malusog na rin po yung katawan natin dito. Ayan. Ganyan lang po kasimple mga katoro, mga kaibigan, yung pag-aalaga natin ng baka. Ayan. Ito po yung ating gawain kapag tayo ay wala sa trabaho. Dito po tayo sa pag-alaga ng baka. Ayan. Kailangan po ay yung oras ay huwag natin sasayangin. Dahil mahalaga po yung oras. Dahil po pag tayo dumating na punto na tayo matanda na, hindi na tayo makakilos. So meron po tayong madudukot kahit papaano. Nang hindi na po tayo umasa sa ating mga anak. Pagdating po nung tayo matanda na at hindi na tayo mahalos makapunta dito sa bukid, makapagtrabaho. So mas maganda po yung maimbis kayo kahit ano po. Ayan. Ito po yung napili kong i-invest baka. So, sana po yung mapagyaman ko to hanggang sa huli. Ayan. Hanggang dito na lang po yung ating video mga katoro, mga kaibigan. At mamayang hapon po ay pupuntahan ko naman yung mga nakawalang baka at chichikin ko kung anong sitwasyon. So, bye bye po. Hanggang sa muli po video. Bye bye.